Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga, Ma'am Mase. Opo. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Sir, una sa lahat, kukumustahin ko yung una nating public consultation na ginawa. Hmm. Ano yung assessment ninyo, yung mga napulot ninyong concern mula po dito? Well, samut-sari kasi yung naging opinion ng mga participants natin sa Carmona, Cavite. Pero isa lang po yung madudraw natin doon, no? They all wanted good governance. So, ang una, aside from yung anti-political dynasty pinag-usapan, may lumalabas din po na mga concerns regarding yung sa campaign financing, kasi unequal minsan kasi alam mo natin na may undue advantage po talaga yung may mga resources over that of candidates na mas less yung resources. Mas nakita natin, na-realize natin na yung anti-political dynasty is not really a stand-alone solution, no? Kung pag-usapan po natin is to strengthen our electoral system dito sa bansa. Meron pong issue dyan, yung na-mention ko po, campaign financing. Pangalawa, yung issue dun, how we strengthen our political system. Kasi nakikita po natin na yung ating political system, unlike in other countries, yung participation ng mga tao, no, ay mas secured as compared dito po sa ating bansa. Yung nagpa-participate talaga sa electoral processes ay yung mga politiko, no. In other countries, even yung ordinary civilians ay membro ng isang political party. Kaya ang mga basis doon sa kailang pagboto ay hindi nagmamatter yung personality, no? Ang nagmamatter sa kanila sa pagpili ng kanilang mga liderato, magiging leader sa mga elected positions ay yung advokasya na pinapaniwalaan ng isang partido. So isa 'yon sa mga nakikita nating pupwedeng na-draw, no? We drew from the consultation in Cavite. Mm-mm. May nagsasabi doon na Ma'am Mase, na na they don't need, no, political dynasty Mm-mm. because in their case sa Carmona progressive yung kanilang pamumuno, no. So kaya mas maganda nga, nasabi ko, we bring this down to the people so that we can also see yung mga nuances, eh. It only goes to say, Ma'am Mase, na even yung mga nagkakaroon po ng mga study, ang sabi po ng yung mga studies, no, conducted before, is that it's not really about the presence of families holding positions simultaneously. It's how power are being used, no. Uh, Even if you ask yung mga resource persons po natin during the two committee hearings that we had, sinasabi naman po nila there's no actual study that would really say definitively that political families is holding simultaneously power by political families is actually the cause of no, of bad governance, because in many cases meron naman po na areas in the country that that positions in that particular locality are being held by one political family, but the running of their government is progressive and okay naman. Mm. Number two question din na gusto natin malaman at nakita naman natin, political dynasty kasi it's not only the simultaneous holding of positions, no. The question really is a family capable of perpetuating itself, no, over time, no, every other elections. Nakita naman natin na in every elections meron talaga na vote out na family. So yun yung na kuha natin na isa sa mga substantial, no, na points na raise ng mga participants in Carmona, Cavite. Yung Mm-mm. iba naman, sinasabi talaga nila na meron talagang kailangan talaga ng anti-political dynasty. Dahil unang-una to lay the ground for a more fair competition during elections. Yun ang sinasabi nila. Number two is because they don't also want na yung successively ay magkakaroon in every election, magkakaroon ng legitimacy yung pag-abuse daw ng power. And that's the other side, no? Yun naman yung ibang mga participants ang nagsasabi noon sa Carmona, Cavite. So it's a lively discussion and at the same time educational, no?
para sa aming mga mambabatas dahil ang kaharap po namin ay hindi lang mga experts pero yung common na tao kung paano po nila maintindihan yung anti-political dynasty because definitely Ma'am Masi, ang gusto nating ma-provide dito is yung legal and accepted definition of what constitute political dynasty, no? Mm-mm. In-explain naman natin sa ating mga participants kasi ang sabi nila you focus on corruption, etc. Ang sabi naman natin sa ating mga participants doon sa Carmona, Cavite is that this is not actually a discretionary on the part of the Congress. This is in fact in the command of the Constitution. Dahil very clear Yes. naman po talaga doon sa Article 2, Section 26 na dapat magkaroon ng political dynasty as may be provided by law. Mm-mm. So I know this is a very uh, it's a challenging topic to discuss on in the first place because uh, nandun din yung parte na yung karapatan ng isang tao na to offer oneself for public service. At the same time, yung karapatan din ng tao na mamili ng kanilang magiging leader. Kaya nga nung nakaraang committee hearing ay minarapat natin na imbitahin yung mga framers nung 1987 Philippine Constitution. At sila mismo inamin nila na nagkaroon sila ng ano no problema kung paano nila i-resolve talaga yung Mm-mm. political dynasty. Tiningnan din natin yung transcript nung naging diskusyon nila no nung CONCON at nakita natin 17 versus 18 yung naging butuhan whether or not include yung phrase na anti-political dynasty in the Constitution. At nakita natin, at sabi nga nung mga naging miyembro ng 1987 Constitution, and we had the privilege of inviting them over to the committee hearing, na nagkaroon sila ng problema kung paano talaga nila Mm-mm. i-resolve. That's Mm-mm. why they decided na ipaubaya na lang sa Kongreso kung paano bibigyan ng definition o Oo. definasyon itong anti-political dynasty na ito. Nako, Kung parang mas dumami yung tanong no, kaysa dun sa sagot after the public consultation. But clearly, it's in the Constitution, so kailangan pa Yes, ring ipursige yung political dynasty that's bill. right. That's Pero, right. That's right. sige po, sisimulan ko lang doon sa punto nung level ng consanguinity. Kasi nasa 24 bills yung isinampa o ifinail dyan sa Kongreso. Parang ang daming kailangang tahitahiin. 24 po. 24 sa ngayon. Yes, 24 sa ngayon. Ang dami nun. Parang ang daming biglang naging interesado dito sa panukalang ito. Ano? Pero, sir, pakipaliwanag nga sa amin. Kasi ang pinagdidebatihan, fourth level ng consanguinity, second ba level of consanguinity? Ano ba yung challenges and yung mga consideration sa pagdedesisyon kung anong level ng relasyon yung kailangan na ipasok sa panukala? Well, unang-una dapat alam naman natin, ang sinasabi naman natin from the very beginning, it should be constitutionally compliant, legally viable, no? And not only that, it should be also practically enforceable. Yun naman din yung naging reason kung bakit karami may mga naging invitees din tayo sa committee hearing tulad halimbawa ni Justice Ascuna, retired Justice Ascuna, na para sa kanya is mas enforceable yung second degree of consanguinity and affinity rather than the fourth degree. Kasi unang-una, ang ititingnan mo dyan is whether it would be a disqualification. It would be the disqualification issue. Kasi pag disqualification issue, it would be, it would have more time for the commission to hold sessions no para i-disqualify. In fact, may mga levels of disqualification yan eh. Hindi lang outright yung en banc disqualification. Kasi ang sabi ng COMELEC, ang sabi ng commission, they are actually work on the basis of the Penera versus COMELEC na decision ng Supreme Court wherein ang sinasabi that the candidate, even if nag-file siya on October, kasi normally October yung filing eh. So the only way that the candidate can be considered the candidate is once nang mag-start na po ang campaign Mm-mm. period. So ibig sabihin, even if mag-file siya ng certificate of candidacy niya
sa October, ay the only time na makukonsider siya na candidate is pag mag-start ng campaign period. Kampanya. So given for example na may fourth degree prohibition tayo, no, sa political dynasty natin, magsa-start lang magkaroon ng sessions. Halimbawa, if there will be disqualification cases against one particular candidate simply because of his or her relationship with other incumbent officials, it would take more time to actually COMELEC to decide whether or not this candidate would be disqualified because they really have to also observe yung due process. So yun ang isa sa mga problema, yung enforceability if it's fourth degree. Given the fact that archipelagic country po tayo and may mga cases po na magpinsan, halimbawa, kasi pangpinsan na yan at saka kasama po yung asawa ng pinsan mo. So halimbawa, nakatira sa ibang lugar, tapos ikaw dito sa Mindanao, yung iba sa Luzon. So ang sabi po yung practical reason po na sinasabi ng commission, and this is also being agreed by some of the experts, constitutionalists, na talaga magkakaproblema ka when it comes to verification, no? Kasi as compared to yung sinasabi natin dito sa fourth degree na ban sa pag-appointment sa appointive positions, mas madali yun kasi ang basis mo is the appointive authority. So yun yung may kapangyarihan ng mga mag-appoint, yun po yung doon po magsa-start sa kanya yung point of reference to ban fourth degree civil relationship, no, from entering into public service by virtue of appointment emanated from the one that is exercising that power to appoint. Mas madali yon sa mga appointed. Pero sa elective kasi, you're talking about certificate of candidacy is being filed on October by different parties. So, kaya ang sinasabi po ng iba, in terms of practicality and enforceability, mas easier po yung second degree civil relationship prohibition. Kasi may basis na rin po tayo dyan sa SK law. Meron na pong sa SK law na meron din pong second degree na ban, civil degree of relationship na prohibition. Hindi lang po yan sa SK law, meron din po tayo in the BARM, no? Yung electoral code po sa BARM ay second degree din po yung kanilang prohibition diyan. So mas according to COMELEC and according to many constitutionalists and experts, there's really no issue about the prohibition kasi dictation yan ng constitution eh. What is now the debate and the discussion revolves around the practicability of enforcement. Okay, sige po. Yung paano Kong, singit lang po ako, ma-enforce Kong, ha? Opo, singit lang po ako Opo, para ho tanong medyo Yes po. magamit po natin yung oras po natin sa mas malawak po na talakayan dito sa isyong ito. Alright, singit lang ako, Sela. Binanggit ni Congressman Jong yung problema ng COMELEC doon sa, tama po, Peñera, na case, no? Tama po. Okay, Yes sige. po. Pinera Ang, versus ang COMELEC. cure dyan, sabi ni Chairman, ang cure dyan, klaruhin na po sa batas na kapag naghain ka ng certificate of candidacy mo, deemed ka na kandidato. Supposedly, tama. That's Yes, correct. that will solve the problem. That's the cure there. So, without so much debate, pwede niyo hubang maisama yon kung sakasakali para wala na pong labo at ang Supreme Court po wala nang room to interpret it otherwise? Unang-una po kasi alam po natin Manong Ted yan, no? The ruling of the Supreme Court is also becomes law of the land. Tama I po know, yun. we know. Opo. Opo. So, ang iniiwasan po natin since we're talking about the operationalization. Actually, ito pong measures na ito is actually, kung titingnan niyo po, is to operationalize Section 26, Article 2 of the Constitution where it says na dapat ma-prohibit yung political dynasty. Now, kung i-include po natin yan, sa akin palagay, may humble opinion, Manong Ted, kung i-include po natin yung provision, section na yan doon sa gusto nating i-come up na anti-political dynasty measure, baka po ma-technical tayo maging Okay, sige. rider, di ba? Okay, Sabi sige, po nila sige sa po. batas, Ibang subject matter. Sige po, fine. Yes, that's Pero ang isa pang remedyo dyan, amyendahan yung automated election system natin. Ito pong Actually- kasalukuyan na Omnibus Election Code, isama na po sa amyenda, kumbaga, combo. Ang sabi po kasi dyan ni Chairman, para po wala na bang butas, kumbaga po, isama na po sa amyenda, mabilis po naman daw yon. Anong tenyo doon? Well, unang-una po, Manong Ted, kanina po sinabi ko na na-realize po na talaga natin during the course of our discussion na hindi lang ito stand-alone solution Oo ang nga po. political dynasty. In fact, kailangan po talaga ma-review ang Omnibus Election Code.
At meron din pong panukala para amendahan po itong sinasabi niyo po na automated law para maging sync na rin po sa current na trend po natin. At tama po kayo. Supposedly, I agree with you, no? Supposedly, dapat pag mag-file ka ng Certificate of Candidacy mo, dapat outright ka talaga. Yes. Lalo na pag appointed position, nasa appointed position ka, dapat dim resign ka, ipso facto resign ka na dapat. Okay. So, yun lang pong sinasabi po natin. Kung ang sinabi ng COMELEC, how can we actually resolve this? Para hindi ho tayo magkaroon ng technicalities kasi definitely we don't want also Manong Ted na pag nag-file may naging batas na ito ay may pupunta naman sa Supreme Court at questionin Okay. itong Sige, okay. technicality. Sige, no? so pwede So, pa yun lang lang po gawin yung yun. concern talaga Opo. natin. Sige po, so pwede pa lang gawin yun, Sel. Alright, sige. So, at least na-settle ko na itong issue ito. May tanong ko, go ahead. Hindi, pero ang gusto ko rin lang malinawan, Congressman, okay, nandiyan yung issue ng consanguinity, pero ano yung magiging sakop na posisyon? Ayun Kasi nga. kanina may Ang nabanggit yeah. ang sabi niya kasi nga, on Oo. practical terms, mas Yes. maganda yung second degree lang ang sinasabi niya. Di ba? Tama, ano? Mas enforceable po kano nyo. Yes, that's according po Okay. sa ating mga bisita at doon po sa mga na-receive po natin na versions, no? Okay. Na 24 versions. Majority po doon ay sinasabi yung second degree. Okay, sige. Civil relationship prohibition. Okay, sige. Oo. Second degree. Okay, Second go ahead. degree of consanguinity, pero yung position, sir, sakop ba nito yung appointees at saka yung mga national level lang ba? Hanggang saan tayo kung local level? Well, supposedly dapat if we're talking about genuine electoral reform, it should cover all elective positions eh. Hindi lang po sa local. So yun po yung gusto natin, even the national positions. Dapat Sige. meron talagang prohibition diyan on civil degree of relationship. Okay, sige po. So second degree, ano po ibig sabihin? Tatay? Manong Ted, I'm not saying po na yun ang mangyayari. I'm Oh, just of course, telling of you course. po Ito lang po yung majority. discussion. Opo. Sige po. Sige po. So kung second degree, gaya po ng ERISE proposal, remember? Okay. So kung second degree po ito, okay, tatay hanggang anak lang. Kasi yung fourth degree hanggang first cousin eh. Ito po yun. Second degree lamang ang sakop nito. Ano po ang inyo pong naiisip na proposal po dito at sa inyong diskusyon? Isa sa national lang at isa lang sa local. Yan din po ang proposal ng iba. Isa lang sa national, isa lang sa local, wala nang iba. Kayo po. Yun po yung yes po. Yun po yung version ng leadership na isa sa national, isang local, no? At isang munisipyo, no? If we do that po, I think mas yun ang mas common na yun ang mas common po na na-receive po natin na mga versions na isang allowed sa national, isa rin sa local na position kasi of course Congress it's a separate political unit also. Sa BARM kasi just to give you an idea, sa BARM kasi in every political unit dapat walang magkatatakbo at walang may hold doon ng position simultaneously from among same families. So mukhang yun ang majority of the proposal. Okay. Isa sa national, isa sa local. Okay, sige po. So isang hong national, that's President, Vice President, Senator, Senator. tama? Yes, senators. Opo. So Tama kung po. meron ng isa doon na second degree Sa ang House. level, isa na lamang po sa local. When you say local, ito ho, Congress and LGUs? Supposedly ang the House of Representatives is a national position though elected locally, no? Opo. Kaya nga po meron din pong gray area diyan eh. Where actually do you determine Congress, no? Opo. Pero kung titingnan po natin it's a national position. So sa position sa version po ng leadership is one local, one national, one municipal at barangay. Sino po yung kaninong version yan? Yung sa version po ng leadership kay Speaker Boji D. Well, medyo sorry po kasi yung kanyang parang kasi yun eh. Parang well anyway, sir, ito ho ang sinasabi ng COMELEC Maricel, masakit sa batok ba? Ganito po ang sinasabi Kong Adjong ng COMELEC. Kasi po, kung yan po ang ating susundin, para din po sa Senado, the same version kung sakasakali, baka daw pwede na klaruhin na po mismo laman ng batas at hindi ipaubaya sa COMELEC yung IRR nito na baka doon magkaroon ng teknikalidad
Halimbawa po, dito sa panukalang ito, very, very important one national, one local. So assuming po, settled yung pamilya sa iisang national. Pero sa local po, diyan baka magkatalo. Ang sinasabi po dito, halimbawa po sa panukalang ito, ano po ang binabanggit po dito, kapag po yung mga kandidato ay naghain, bagamat hindi sabay-sabay o iba-ibang lugar, pero ang sinasabi isa lang sa lokal. May naghain po ng gobernador sa lalawigan na ito. May naghain po ng mayor sa kabila pong lungsod, sa kabilang region. May naghain din po ng vice mayor, etc. Ang tanong dito, sino ang magiging qualified doon sa mga naghain? Ang sabi po sa panukala, yun daw pong una na makapaghahain. Malaki pong debate yun. So ang sinasabi po ng iba, dapat ma-resolve na kaagad yan. Sino po ang magsasabi sa COMELEC na, hindi, nauna si Maricel kaysa sa akin. Sasabihin ko naman, nauna ako dito sa probinsya ko Yung pong ganong klase po ng confusion ba, inyo na po naiisip, Congressman Adjong? Actually, kaya nga po sinasabi ko sa Manong Ted, talagang isa ito sa medyo challenging na diskusyon. Dahil hindi lang ho yan yung example nyo. Meron din pong cases na kung saan ay magkalaban mismo yung magkapatid. No? Correct. So, sino pong magsasabi niyaan? Actually, yan po yung talaga yung dapat natin mabigyan solusyon. Kaya nga po tayo, minarapat po natin na mag-public consultation dahil titingnan po natin kung paano acceptance ng tao. Hindi lang po yung sa legal na teknikalidad kung paano ito i-implement ng COMELEC, pero yung actual na magiging reception ng taong bayan. Kayo, So, kaya nga po kayo Congressman, ano ang kaisipan po? How do you solve that conundrum? Kapag po na magkaaway yung magkapatid, gustong parehong tumakbong gobernador, hindi pa dito pinag-uusapan yung equity of the incumbent, may ganun ho ba tayo? Kayo po, ano pong naisip niyo pong cure doon o solution sa ganung sitwasyon? Kaya nga po sinasabi ng COMELEC, ano ba talaga ito? Disqualification case ba ito o cancellation of their certificate of candidacies? Kasi kung disqualification yan, mahirap mong maging basis kung sinong nauna, kung disqualification. Kasi halimbawa, hindi naman sila incumbent, no? Sino ba yung kakanselahin mo dyan? Kung pareho silang magkalaban sila. So mahirap po talaga na diskusyon yan. Definitely, it will reach, probably reach the Supreme Court kung magde-decide ng COMELEC na isang parte over the other. Kung cancellation naman po, mas madali para daw sa COMELEC. Pero ang sa akin ng Sir Ed is that kung magkalaban po yung magkapatid, ang ini-issue naman dito is yung holding simultaneously of the position, no, by one within the second degree or fourth degree civil consanguinity. Kung isa lang naman ang mananalo sa kanila, wala para sa akin, wala namang problema. There's no violation if ever there will be a civil degree of prohibition, either second degree or fourth degree. Pero ang issue talaga dyan is whether it would be a disqualification case or cancellation of candidacy. So that's a different take, no? Pagdating po sa, when you ask COMELEC about this issue. Opo. Pero ang sabi po, ang sabi po Congressman Adjong, pwede bang relevant to your consultation now, dito po sa mga detalyeng ito, may bumubuo na ng IRR nito ngayon pa lang? Meron na kayong Wala pa naman po. meron na kayong technical working group? Pwede bang ngayon po kasama ninyo? Meron na daw pong technical working group na bubuo na ng mga posibleng solusyon dito ho sa confusion na pinag-uusapan natin para pag nakabuo na ho kayo ng inyo pong bill, yung pong detalye nito maisama na doon sa mismong bill nang sa ganun po, hindi ho maipaubaya sa COMELEC ang detalye ng IRR. Kasi sabi nga nila, masakit sa ulo yan. At saka pag kami ang gumawa niyan, baka lumapit na naman sa Supreme Court at questionin na binago na namin yung provision ng batas, Congressman. Tama po. Actually, while we are holding the public consultation and committee hearing, meron po talaga tayong team dyan na secretariat na bumubuo ng possible na reconciliation nung 24 bills na ito, including the inputs, including of course yung positions po ng COMELEC pagdating sa implementation and enforcement ng magiging batas na po ito. So while we're holding the discussion, holding the public consultation, ay meron na po. Hindi lang ho natin maibigay sa ngayon dahil we're still on the process of
accepting positions from different from stakeholders. Opo, opo. Sige po. Congressman, yung equity of the incumbent thing, yung dictum na iyon, paano po kung dalawang magkapatid na senador, halimbawa, yung isa po ay incumbent, then may re-electionista. Hindi po ba? And then kapag po incumbent na yung gobernador or yung congressman, and then here comes another family member na sakop ng second degree, sa inyo po bang panukala, ikaklaro na po ninyo yun na meron pong equity of the incumbent ika nga, na yung incumbent talaga ang pagbibigyan mo muna dito, kahit na sino pa dyan, oo, na sinong kapatid pa o tatay, hindi mo pa pwedeng istorbohin kasi hahayaan mo lang siya na siya ang tumakbo. Kasi nga, hindi ba siya yung nakaupo? Paano po kaya? Well, ang nakiisip ko dyan na Manong Ted, no? Hindi lang mo dapat natin pag-usapan yung fixed term ng opisina. We are actually dealing with the actual tenure of the occupant of the office, no? So sa 1987 Constitution naman, meron namang ano diyan meron namang sinasabing na sa yung actual tenure doon sa transitional provision ng Constitution. Remember no po nung unang nag-elect po tayo ng senador, 24 po 'yan. Yung 12 na positions na elect ay nag-serve sila for 3 years. Oo. And then yung first 12 na half, nag-serve sila ng 6 years. So may transition po yan. So naiisip ko rin po, Sir Ted, of course we also have to take into consideration yung actual occupancy ng ating mga butihing senador, may magkakapatid po dyan. Ang naisip ko is hindi po siya implementation ng abdraft should this becomes a law. Hindi po sudden ang implementation. There has also to be, it's a transitional provisions in the law so that hindi naman ho natin ma-disenfranchise yung bumoto sa kanila nung nakarang eleksyon. So titingnan po natin paano po yung mekanismo nun so that until we reaches the point where full implementation po yung kung ano man yung degree of civil consanguinity and affinity, yung gusto nating may lagay dyan po sa anti-political dynasty bill, law po natin, should this becomes a law. May transition period yung implementation. Para sa akin po, that's the only Apo. way we can actually avoid disenfranchisement of the voters who chose them to be unelected members of the Senate. Opo, opo. And then, ako naman, that I find it quite reasonable din naman, kung sakasakali nga yung inyong argumento na hindi ito abrupt. Opo, may transition period. Anyway, may tanong ka pa, Maricel? Hindi, panghuli na lang, Manong Ted. Ano yung assurance na papapasa to? Parang lahat ng mga politiko at legislators kasama sa political dynasty sa Pilipinas. Well, una-una, what I can tell you, Ma'am Masi, it's part of the LEDAC priority at sinusulong na po ito ng liderato ng Senado at saka House of Representatives. Simultaneous po, nag-hold po tayo ng public consultation with the Senate talaga nakikita na po natin 24 versions in the House of Representatives interesado na mapag-usapan itong batas na ito. What I can tell you, Mamasi, is as far as the leadership is concerned, they want to have this passed in the House of Representatives before the break. Yun po yung timeline na binigay po ng leadership ng House of Representatives. Okay. Okay. Yes. Congressman Adjong, kailan po kasi sabi po ni Presidente, June di po ba? Kumbaga, pag sona niya, parang maaari na ho itong i-anunsyo. So, ang timetable po ninyo, more or less po, after the Lenten break, ang inyo pong talagang thorough discussion dito, paano po? Well, sa ngayon, ang timeline po natin is sa next month, no? Ay may hain na po natin ito sa plenaryo para pagdipatihan po natin ito. Depende po yan kung sino po yung interesadong mag-participate in the debate. But what I can tell you ngayon, Manong Ted, is that the leadership wants to have this done before the break, no? This March. Ang alam ko pong break natin is on March 18, kung di po ako nagkakamali. But as to the number of members who were willing to participate or ask questions, and definitely there will be lengthy debate on this subject matter. Yun po hindi natin alam kung paano po yung run through ng debate na itong batas na ito. I'm just giving you po the timeline of what the leadership wants to have. Sige. Yung pong combo legislation nito,
yung amendment sa automated election system po natin, sa Omnibus Election Code natin, and then yung pong party financing and the party list law amendment din para sabay-sabay na po ito. Pero baka masakit na ulo nyo rito. Ang dami nito. Sorry Congressman, kayo chairman itong committee na ito. O kaya nga, Opo. sige lang. So paano po ito, Congressman? Kasi sabi nga po ninyo, hindi lang ito isa. Dapat ito may kasabay siya na para mailatag na po at ma-fine tune ang lahat. Paano, Congressman? Well, unang-una, ang ato pong gagawin is after po natin itong anti-political dynasty, isusunod na po natin. Kasi ito pong anti-political dynasty, mabigat na po ito on its own. So isusunod na po natin para hindi po magkaroon ng confusion ng ating taong bayan. Minarapat po natin na unahin natin i-discuss itong anti-political dynasty. Pagkatapos na po natin ito, within this year, kasi pangalawa po sa LEDAC priority naman po itong party list reform bill. No? So isusunod na po natin yan and papareview na po natin yung Omnibus Election Code para kung makikita po natin na po pwede naman doon sa review, an amendment sa Omnibus Election Code, ay hindi na natin gagawin yung piecemeal approach. No? Kung kaya naman ng amendment doon sa Omnibus Election Code, is mas magandang doon na lang natin himahin, no? Rather than piecemeal yung gagawin natin. Para at least mas comprehensive yung approach natin, mas connected lahat yung mga gusto nating amendments na hindi magkakaroon ng in the long run overlapping, no? Ika nga. So mas gusto ko 'yon na i-review na lang natin. But definitely the party list reform bill will take on after we're done with the anti-political dynasty. Apo, ilan pa po ang inyo pong consultation na gagawin saan sa mga lugar, Congressman? Ay, Manong Ted, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, we're done with Cavite. Nakaschedule naman po tayo sa Cebu on the 19th, no? First day nga po ng Ramadan namin yan. Kaya sabi ko, sana makayaan na natin kasi walang kain yan walang tulog. And then on the 20th, the following day, we will be holding the Mindanao consultation in Cagayan de Oro. Okay, sige po. So makikibalita kami ni Maricel dito po sa napaka-komplikado pero napaka-importanteng panukala po para po sa ating reforma na inaasahan sa ating governance. Salamat po. Mabuhay po, Congressman Adjong. Maraming salamat po, Manong Ted. Maraming salamat, Ma'am Masi. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!